Okay, is it true na kapag ka nagsasabi tayo tungkol sa mga pangyayari na mga maaaring maganap sa mundo like lindol, like tsunami, mga bagyo, nananakot po ba tayo? Or ito po ba ay sinasabi out of love para makapag-prepare? Yes. Pero sometimes po kasi sumusobra po yung iba, para nagiging sinesensationalize po yun. Pero po sa atin po kasi mga Kristiyano, maski alam po nating magaganap ang mga bagay na gayon, we know that Jesus is in control in everything. Kaya hindi po tayo dapat magulumihanan, maski pa sabihin na nagpre-prepare tayo sa isang tinatawag nga na the big one, na alam naman natin, yan po ang kinatatakutan na maganap na lindol dito sa Metro Manila, mga karatig bayan, at maging ang mga bayan-bayan daw ng Pilipinas. Like for example, bawat lugar daw sa Pilipinas, pwede maka-experience ng the big one. May kanya-kanyang earthquake scenario. Yun, totoo palang tawag doon, earthquake scenario. Ibig sabihin, bawat lugar merong sariling the big one. Kaya lang, na-sensationalize po yung the big one kasi nga dito sa Metro Manila. So, yan. Kaya, correction, pag narinig natin ang the big one, hindi lang sa Metro Manila. Totoo po, may big one ng Metro Manila. Yan ang pinaka tinututukan dahil maraming maaaring mamatay o mapinsala, no? Pero meron ding the big one ang bawat lugar sa Pinas. Okay? And we really need to ang tawag dito, we really need to put that in mind also. So, yan po ang buong katotohanan po dito. Meron pong kanya-kanyang the big one ng bawat bayan, bawat lugar. So, hindi lang po dito sa Metro Manila. Kasi, na-sensationalize nga po siya na ganon. Kaya, nandun po ang ating pag-iingat, pero we don't have to fear as the world fears. Because wala tayo sa shaky foundation. Yeah? Nandun tayo sa foundation na kung saan alam natin ito ay matibay. Dahil ang ating pundasyon mismo ay si Christ, si Jesus. And if you know na si Jesus ang foundation mo, hindi ka maaaring ma-shake ng kahit na ano. Dahil ang Lord mismo sa atin, siyang gumagabay. Nag-iingat. Iniingatan po niya tayo. Huwag natin kalilimutan po yan. Ito po ay isang katotohanan na dapat nasa mind nating mga mananampalataya. Lagi. Okay? Pero syempre, nandoon ang ating pag-iingat. Don't get me wrong with that. Nandoon ang ating pag-iingat. Pero we don't have to fear as the world fears. Bakit? Natatakot bang mundo? Yes, natakot ang mga tao dyan sa lindol and all that. Nakakatakot nga naman kung atin pong titignan ng senaryo ng lindol. Dahil sabi nga nila sa Bagyo, pwede kang magtago, pwede kang pumunta kung saan. Pero sa lindol ay, saan ka pupunta ay? Hindi ba wala? Hindi ka, yes, you cannot hide even sa ilalim doon ng mesa dahil maaring mabitak or mahulog ka naman. Ganyan eh. May mga instructions na ginawa or tulad dito, anong ginawa? Sinabi yung in-instruct sa atin yung duck cover, di ba? Yung mga ganun. Yes, maganda po yun. Pero, gagawin mo nga yung duck cover. Tapos, yun, nandun ka sa mataas na building, ginawa mo yun. Mahina yung foundation ng building. Di bumagsak din. Paano yun? Ayan nga po. Kaya, ultimately, ang nag-iingat sa atin ng Lord, Jesus. Si Jesus po talaga nag-iingat po sa atin. Okay? Pero gawin din natin yung mga pag-iingat niyo kasi maganda naman po yung layunin ngayon ng pillbox na tayo po ay sharean o bahaginan ng mga ganyan. Dahil yung nangyari nga po sa Myanmar na yan at saka sa Thailand na yan, yun nga po, lindol, no? Ay talagang nagpapagising. Ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Nagigising tayo kapag kami nangyayari. Tulad na may nangyaring earthquake sa Turkey. Diba? Tama ba? Turkey po ba yun? Yung last 2023, 2 years ago? Kasabayan nun yung Grammy Awards, di ba? Kasabayan nun sila Kim Petras, saka si Sam Smith, nag-perform ng parang devilish, no? Yun. Tapos lumindol sa Turkey, di ba mga yun?
ibig sabihin, mga bagay na ganyan, pag nangyayari, yun, medyo nagigising tayo. Pero pagkatapos na naman nun, I mean, BSDU, balik sa dating ugali, balik sa dating gawi. Ganyan naman tayo eh. Pero itong earthquake scenario na ito na pwedeng mangyari nga dito sa Metro Manila, no? Ito po ay talagang pinaghahandaan talaga dapat. Pero tandaan po natin, the Lord Jesus is always in control. Sa lahat. Marami nang ginawa ang Panginoon sa mga buhay natin bilang mga believers, no? Kaya hindi tayo dapat matakot. If the whole world is fearful regarding it, we don't have to fear as the world fears. Dahil tayo po, iniingatan nga po tayo. Opo. At yes, tayo po ay mahal na mahal ng Lord Jesus. Mahal na mahal niya tayong babayaan. Ni iiwan. Hindi niya gagawin sa atin yon. Siya po ay nag-protect lagi po sa atin. No? Ayun. So, ito ko pong sabihin po sa inyo na tayo po ay may protection. Mismo ang Panginoong Jesus. Yan. Linis-linis ko lang yan. Para magabok po kasi ito na. Ito, maaaring punuin ko para ibubuhos ko doon. Pwede. Ayan. Sabay na shoot yung cellphone, no? Okay, yun. Maganda po itong umaga ito, medyo malamig. Yan po, ang lindol, sabi po nila kapag malakas na lindol, sobrang init. Kasi I remember my mom when she was still here, walong buhay pa. Bago rin magkaroon ng earthquake noong 1990, sabi niya, napakainit ng araw na yon, tapos bandang hapon, umulan ng malakas. Sobrang lakas daw na almost magbaha. O din kinabukasan, 3 PM ng hapon, nag-strike ang isang 7.7 na lindol. Dito nga po sa buong Central Luzon. Naramdaman din po dito sa Maynila. Pero ang nadali po diyan ay ang Nueva Ecija at higit sa lahat ang Baguio City. Yung Hyatt Hotel na napaka-famous ay naging accordion. Alam niyo accordion, yung parang ginagamit sa music, yung instrument, accordion. Yung mga floors niya, makikita mo talagang parang accordion talaga eh, no? Ayun ang nangyari. So, tapos marami rin nagsasabi na, uy, nakita namin si Jesus, na gano'n. Lumabas yung mga gano'n na sabi nila, lumindol. Pag lumindol daw, gano'n. Pero hindi, sa atin po, ang lindol na yan, hindi ang Panginoon ang gumagawa. Nangyayari yan dahil meron ng mga fault line sa ilalim, no? Pero ang niyan, Jesus is in control. Huwag natin kalilimutan, siya ang may control na lahat. Kontrolado po niya ang lahat ng pangyayari. So, pag maliwanag naman sa iyo mga bagay na ganyan, hindi ka madaling ma-shake, hindi ka madaling mauga, no? Ng mga lindol, ng mga bagyo, mga ganyan. Dahil tignan mo si Jesus nung kasama nila dun sa bangka. Di ba kala nila malulubog sila? Mas ginising nila si Lord na natutulog dun sa cushion ng barko. Ayun. Nasa cushion pala siya tutulog. Tapos ginising nila siya. Lord, lulubog tayo. Ganun. Don't you care, Lord? We're going to drown. O, ang ginawa ng Panginoon, siya ay tumayo. Nirebuke ang hangin. Peace be still. At ang sabi ng Biblia, and there was great calm. Yun. Yun ang sabi ng Biblia ron. There was great calm. Dahil totoo, merong great calm na ganap. Nung sinabi ng Panginoon, tigil at magkaroon ng calm. Ayun, nagkaroon nga po ng great calm. Ibig sabihin, grabe. Kaya, nantok pa kasi ako eh. Kapag ang Lord ay nasa atin talaga, may great calm tayo. Despite nung mga nangyayari sa mundo. Alam po natin yan, di ba? Yun po, tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo mga anak sa labas. Hindi tayo anak ng Diablo, anak tayo ng Panginoong Hesukristo. So, ayun po gusto ko sabihin po sa atin. So, umaga ito, be happy, no? Pero yung mga paghahanda na sinasabi nga po ng pillbox, gawin po natin. Yan po, God bless everyone.